parehong may bigat ang panik ng manggagawa at negosyo ang kanila pong na-experience ngayon. Ang tanong, gaya ng sabi ko, napapanahon ho ba na dapat ipatupad na ang wage increase? 200, mabigat-bigat to para sa ating mga ano po, no? Para sa ating mga negosyante. Napapanahon para sa mga manggagawa dahil sa hirap na araw-araw, ngunit maaring hindi din po ito angkop na solusyon kung hindi kakayanin ng mga kumpanya. Kaya, ang posible rito mga kasama, yung pwedeng gawin, yung tinatawag na targeted o paunti-unting wage increase at tulong din sa gobyerno. Gaya ng ginagawa ngayon, yung pagbibigay ng subsidiya, bawas sa buwis, price control sa mga pangunahing bilihin. Siguro sa ganitong hagbang mga kasama, wala pong talo rito. Both nakakatulong po tayo sa sektor ng negosyo, maging sa sektor din ng ating mga manggagawa. And speaking of mga kasama, subsidy, nasa linya po natin ngayon ang tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlawa. Ase, good morning. Magandang umaga, Sir Ron. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Happy Labor Day, Asek. Happy Labor Day po sa lahat. Opo. Ngayong araw ho ba ng paggawa holiday, tuloy pa rin po yung pamamahagi ng ayuda, ma'am? Sir Rod, para po dito sa distribution ng cash relief assistance, ipagpapatuloy po natin ito next week. Okay. Especially na isinayos natin yung pong listahan ng mga MC Taxi, Service Delivery at mga TNDS drivers dito nga po sa Kamaynilaan. Kung matatandaan, Sir Rod, nung Monday ay nagkaroon tayo ng data reconciliation with the transport network companies para ma-address po natin yung mga issues ng ilan sa mga drivers po na sinasabing hindi pa rin sila nakapag-claim ng kanila pong cash relief assistance. So, ang gagawin po natin ngayon, may pagpupulong naman tayo with the transport network companies para iset na natin yung kanila pong mga payout schedules at mga payout venues. And this will be happening. The meeting is happening today, but of course, ang layunin natin ay ma-iset na po yung mga payout by next week. Okay. Nabanggit nyo po, inaayos ninyo ang listahan, no? Ng mga targeted beneficiaries dito sa ibinabahaging ayuda sa gitna ng krisis. Ito ho ba ay may kinalaman dun sa binabanggit ni Secretary na may mga nadiskubre ho kayong, tama ba yung ghost riders? Parang sa pelikula lang to, Ghost Riders. Oo. At doble-doble yung mga pangalan? Yeah, actually, Sir Rod, tinatanong kami sa DSWD kung bakit hindi na lang kami gumamit ng electronic wallet dito sa distribution ng cash relief assistance. Bakit daw rin-require namin yung physical presence, submission ng driver's license, kung kaya nga po kung kinakailangan nilang pumunta doon sa mga payout venues natin. Ang explanation po ng DSWD dyan ay kung ginamit na po namin agad-agad ang electronic wallets na hindi po kami nag-verify o hindi kami nagsagawa ng validation through a manual submission of the driver's license, posible po na mahigit 2.7 bilyong piso ang nailabas ng DSWD sa mga accounts na doble at may issues po. Ibig sabihin kasi, Sir Rod, noong pong tinignan namin lahat ng mga listahan ng mga drivers na naisumiti sa amin ng mga transport network companies through the LTFRB, meron po kaming mga nakita ng mga duplicates o mga pangalan na nagkakapare-pareho, pati yung middle name, pati yung pong kanilang birth date. Meron din pong mga errors sa pangalan. Ibig sabihin may kulang sa suffixes, hindi nagkatugma doon sa driver's license. Doon sa driver's license naman, wala naman pong middle name or middle initial, pero doon sa isinumiti po sa amin, meron. Gayon din po, nakita namin na may
konting pagkakamali doon sa spelling ng pangalan. Halimbawa, no, Irene Dumlao, tama yung birth date ko. And then doon sa susunod na row, nakalagay na Ireneo Dumlao. Tapos same din yung birth date. Imagine if ang treatment namin doon ay two and separate individuals and separate accounts yan, posible na nag-create kami, nag-deposit kami o nag-top up kami ng 5,000 pesos each in the accounts created by two persons, pero iisa lamang pala yun. Okay. Kung verify namin further. Ganun po no yung mga examples natin. So these are the explanation why we had manual payout and we required physical presence of the drivers and why we required them to present their driver's license. Kasi Okay. kinakailangan talaga natin na ma-establish na unique individuals po ito or one and the same lang po yung individual na to. Kasi we have a lot of this in our system right now. Diyan sa, paliwanag ninyo, ang daming mga tanong na pumapasok sa utak, sa isip ko, Ma'am Ma'am Irene Asek. Kasi una, paano to nangyari? Okay? Kasi binanggit nyo kanina, kung sinunod ninyo yung pamamahagi sa e-wallet, bilyon ang mawawan at mapupunta, di ba? Sa kamay ng iilang tao lamang na posibleng doble-doble or wala talaga yung pangalan. Well, okay. Ang una kong tanong dyan sa paliwanag ninyo, saan o kanino galing yung listahan? Yung mga listahan po ay isinumite ng mga transport network companies Okay. sa LTFRB at sa DICT. Kasi yung po mga service delivery, yung mga PIMEDES sa DICT po yan. So sinubmit ng mga transport network companies and then na-isubmit sa DSWD. Meron po kaming nakita kasi dyan, then idagdag ko na rin po because it might also address your question. Ang isang TNVS driver pala, pwede ring maging MC taxi driver. Or yung MC taxi driver, pwede rin pala siyang maging service delivery rider. And pwede rin pala na yung MC taxi driver, pwedeng maging driver ng kumpanyang Move It. Okay. Pwede rin pala siyang mag-shift to Joyride. Oo. Kapag multiple yun yung services tinatawag ang nila ano na multi-upping and then yung multi-homing. So dito rin nakikita yung duplicate entries, no? Isinumite ng kumpanyang ito yung pangalan ng driver. But this company also submitted the same name of driver. Kasi nga po nagmumulti-upping sila or nagmulti-homing. Oo. So nagkakaroon tayo ng duplicate entries. And our system, Yeah. Okay. once our system detects that, if a flag niya na Oo. parehong pangalan, may konting discrepancy lang. Halimbawa, yun nga, pininisend ko kanina, na Irene Dumlao at Ireneo Dumlao. Pero iisa lang pala yan. Nagkataon lang na yung isa ay sa isang kumpanya and then yung isa ay sa isang kumpanya. Oo. So, inisip natin, baka nagkaroon ng encoding error. Hindi natin alam kung sinadya o hindi. Pero that is flag in our system. Yeah. Another thing, sabi nung driver, nung pumunta siya, walang pangalan. So, nagsumite siya ng pangalan. And then nag-submit again siya through the QR code system. So kapag ganyan, nagdo-doble-doble. And again, the system will flag. Bakit pare-pareho, doble-doble yung lumalabas? Kaya natin sinasabi na ayaw naman natin na maglabas ng cash relief assistance dun sa mga accounts ng tinatawag nga natin ng mga ghost riders because they may not be existing. They may not be real. Nagkaroon nga lang siguro ng error in the encoding, in encoding in the system. Opo. Kaya nga yung yung tanong ko pa nga sana, Ma'am Irene, ito ba'y ginawang intentionally? Pero dun sa yung paliwanag nga ninyo, base sa nadiskubre, no, na ginawa ng mga itong kumpanya na kung saan sila nagseserbisyo, ang nangyari multi-tapping. So, ibig sabihin, isang driver pero iba't iba yung kanyang hanap buhay. Opo, serbisyo. Well, naging malinaw ho ba ito para sa yung patakaran dito sa pamamahagi ng ayuda? Ipinaliwanag ho ba ito sa mga kumpanya? Okay?
Kasi bakang iniisip din ng kumpanya dahil iba-iba yung kanyang serbisyo, baka lahat yun may makukuha siyang ayuda, yung isang driver. Alam niyo po, Opo. malinaw sa aming pong panuntunan na sa super nga po, no, sa verified driver at eligible driver, mapupunta itong ating cash relief assistance. Sa amin din pong panuntunan, malinaw na nakasaad na yung pong listahan ay isusumite sa DSWD. Kasi unang-una, hindi naman po kami ang regulatory body at kami lamang po ay social welfare agency na ang mandato ay magbigay ng tulong sa mga vulnerableng sektor. Mhm. So sa pakikipag-ugnayan nga po, no, ng DSWD, maliwanag naman po na ipaliwanag na hindi minsan lamang po makakatanggap ang isang tsuper. Mhm. In fact, ako rin po, no, may personal experience ako kasi nagpa-deliver ako ng pagkain. Opo. At dumating yung service delivery driver na mukhaan siguro ako, tinanong ako. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw hindi pa siya nakakatanggap ng ayuda? Mhm. So, I tried to explain. And then eventually, he admitted na nakatanggap siya ng 5,000 pesos as tricycle driver. Kasi 3 years ago daw, siya ay nagmamaneho ng tricycle. Mhm. Dahil meron daw po silang tricycle. So, what I'm trying to drive at is, yung listahan po kasi ng mga drivers, apparently, hindi nga updated. Oho. Pangalawa, napaka-fluid po, no? And I think parang informal din yung relationship ng driver dun sa kanya pong operator. And there's no way kasi of updating kung sino-sino yung kanila pong drivers. Oo. Kasi yun nga, posible na driver ka ng tricycle ngayon and then umalis ka na, nag-shift ka, pero there's no way of knowing or informing LTFRB na ay hindi ko na siya tricycle driver. So even if 3 years ago pa siya na nagmaneho ng tricycle, naisumite siya sa listahan ng TODA. Kasi doon pa rin, hindi nga na-update po iyon. Kaya nga posible na namatay na yung driver but his name would still appear because that list was not updated. Okay. So, yun nga po yung tinignan, nakita natin yung bahagi ng mga findings natin. Oo. Pero itong mga sinasabi po ninyo, mga na-discover, natanggal na, ibigay na yung ayuda. Hindi po. Dahil na-flag nga ng DSWD, nakita po sa system namin, hindi po namin inilabas. Kaya sabi nga namin, baka ilan sa mga itong nagsasabing unclaimed pa, hindi pa nila natatanggap. Primarily because na-flag ng aming pong system. So when we run the list, lumalabas na it's either duplicate or in question yung pong mga pangalan. So that's the reason why last Monday, we requested all the transport network companies na pumunta sa auditorium ng DSWD, sumite lahat ng kanilang mga pangalan ng kanila pong mga drivers and nag-data deduplication tayo. Bahagi ng aming pong data reconciliation para maiwasan nga po, matanggal natin yung mga duplicates, matanggal po natin yung mga may erroneous entry. So hindi lang sa mga rider, pati na rin sa mga driver ng jeep, Ma'am Irene, pati sa tricycle, may ganun din po kayo na-discovery sa listahan. Yeah, tama po iyon. Kaya nag-data reconciliation tayo. Kasi parang yung nangyari sa, yung experience ko, dapat yung pangalan ng driver na yon ma-update na. Talagang hindi na siya makakatanggap kasi nga na po, nakatanggap na siya dun sa listahan ng tricycle drivers. Kasi at the end of the day, we're not looking at them as per company or per sector drivers. No, hindi po natin tinitingnan kung saan sila affiliated. Ang tingin po ng DSWD at the Social Welfare Agency ay mga individuals in crisis situation po sila. So, hindi na natin sila titingnan kung anong kumpanya sila, kung anong sektor sila ng mga tsuper. Iisa po ang treatment sa kanila ng DSWD. That's the reason why we wanted to make sure that the list is clean and that it is
fully verified. Baka mamaya mayroon ding mga nagsasamantala dyan, Ma'am Irene. Dahil sa, eto may ayuda. Isama na kahit hindi driver o dating driver na. Ngayon, tumigil na. Matagal na tumigil sa pagmamaneho. Dahil kapitbahay o pamilya, yung naglilista, isasama ko yung pangalan mo para mayroon kang matatanggap. May mga ganon. Yan naman po Opo. pumapasok ang halimbawa si LTFRB to verify and certify the list. Oo. Kaya, at pangalawa, kaya po natin rini-require na ipresenta po nila yung kanila pong driver's license. Mhm. Kasi mahalaga po na makita natin na lehitimo nga na na lehitimo nga na driver. Kasi in the first place, hindi ka po dapat nagmamasada kung wala ka pong valid driver's license. Kasi yan po ay a violation din po sa mga umiiral na mga batas. At public safety po yan ang pinag-uusapan natin. So dapat po talaga kayo ay lehitimo ng mga drivers. So again, there's a process that's also being undertaken by the regulatory body. Opo. Well, dito sa ginagawa po ninyong verification sa listahan ng mga pangalan ng mga benepisyaryong tsuper sa 5,000 na ayuda, may epekto ho ba ito sa distribution? Tinigil nyo muna pansamantala habang ginagawa yung verification o tuloy po yung pagbibigay ng ayuda while ongoing yung verification sa listahan ng mga pangalan? Actually, doon po sa mga municipalities outside Metro Manila, tuloy pa rin po yung pamamahagi nitong cash relief assistance, particularly sa mga tricycle drivers. Kasi ilan po doon sa mga field offices namin ay nagsasagawa rin din po ng mga payouts. In fact, pag natapos na nila itong mga tricycle drivers, susunod naman yung sa mga jeepney drivers. Ang sinaayos lang talaga natin dito ay dito sa central office ay yung sa Metro Manila at karatig po yung kalapit ng mga bayan. Halimbawa yung Rizal, yung Bulacan, yung pong Cavite. Kasi nakita natin na marami pala sa mga drivers din natin doon po nakatira. Pero dito nga po naghahanap buhay within Metro Manila kasi meron yung mga yung mga sumasakay ng mga MC taxi from Cavite to maybe Makati, no? Yun po yung ruta po nila. So, in-include din po natin sila. Well, okay na sana, di ba? Yung, utos ng Pangulo. Gawing simple. Huwag pahirapan yung pagbibigay ng ayuda rito sa mga apektadong tsuper dahil sa nararanasang krisis sa produktong petrolyo, lalo na yung patuloy na pagtaas yung presyo nito. Pero sa baba, doon ang naging, doon nagkaroon ng problema. Di ba? Yes, actually, hindi na sa implementation kung hindi, doon sa mga nagsumiti ng listahan. Well, yan nga po, tama, Sabi kasi ng Pangulong Marcos Jr., dapat tiyakin natin na natutulungan yung mga super dahil sila yung pinaka-apektado ng energy emergency. Yung pagtaas ng petrolyo, naka-apekto ito sa kanila at kinakailangan tulungan para matustusan yung pangangailangan ng kanila pong mga pamilya at mabigyan ng kalutasan yung mga suliranin na kinakaharap nila. Kung kaya nga po, talaga namang madalian na ginawa ni DSWD yung pamamahagi nitong cash relief assistance. Nakita namin yung urgency to dispense or to release this financial aid. Kung kaya nga po, agad po tayo talaga nakapag-coordinate. But it just so happened that over the weeks na mahagi tayo, over the past few weeks, nakita natin na maraming mga reklamo, maraming mga hinaing at hindi po papayagan ng DSWD na maraming mga reklamo o may mga driver na maiiwanan at hindi makakatanggap nitong cash relief assistance. That's the reason why kahit hindi po kami ang regulatory body, kami ay nakialam na po doon sa listahan. Kami na po nagpatawag ng mga pagpupulong with transport companies, etc. and LTFRB and DICT para nga po maisaayos natin lahat ng mga listahan.
yung nagkaroon ng mga issue na hindi daw po sila naipasama, we called for the transport network companies and we appealed to them to submit all of the drivers na nasa system po nila. Mhm. So all of this we did to ensure na walang tsuper na maiiwanan at mababahaginan po sila nitong tulong po na ito. Opo. Marami pa rin ho ba dito sa Metro Manila na mga tsuper ang wala pong nakuhang ayuda? Well, batay nga po doon sa aming pong na natanggap na target, mga ang redemption rate kasi namin nasa parang mga 80%. So may mga 20% na unclaimed. And ito yung nakita natin na one of the reasons also why we called nga for that activity with the transport network companies. Kasi sabi, dapat wala pong maiiwanan. Okay. Ma'am Irene, Seg, ano na lang po, mensahe na lang po ninyo sa lahat ng mga tsuper, sa mga benepisyaryo dito sa ginagawa po ninyong payout, no? Sa panahon ng krisis. Well, Sir Rod, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Kami po sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sektor para po matiyak na yung mga vulnerable sectors natin ay mabigyan po ng karampatang tulong. Ito po yung commitment ng aming pong ahensya na tiyakin nga po na mabilis, maayos yung pong pamamahagi ng tulong at wala nga po ng maiiwan na mga vulnerable sectors sa pamamahagi na nitong tulong pinansyal para sa ating pong mga kababayan. Makakaasa po kayo na gagawin po ng DSWD lahat ng pamamaraan para po makatulong tayo sa mga mahihirap, sa mga vulnerable at sa mga marginalized. Nais lamang po nating banggitin na sa panahon po ngayon na marami rin pong kumakalat na mga fake news, sana po tumingin lang tayo sa mga official communication platforms ng ating pong pamahalaan. So for DSWD, that's at DSWD Stores. Makikita nyo po yan sa Facebook. Sa amin po kasi ang tamang tulong ay may ipapaabot sa tamang impormasyon. So huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga mensahe na naipapadala sa atin, lalo kapag may mga link po yan. Kasi posible po na kayo ay hingian ng mga impormasyon, mga sensitibong impormasyon that may also compromise yung pong mga vital information patungkol po sa inyo. So again, tamang tulong sa tamang impormasyon, tumingin lamang po sa official na communication platforms ng DSWD para po sa mga karagdagang impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad po namin. With that, Sir Rod, maraming salamat po mulit. Magandang umaga. Maraming salamat, Aseg Irene Dumlao, DSWD Secretary. Maraming